Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Animal Farm. Halina't simulan na natin. Sa bukid ni Mr. Jones ay nakatira ang isang maliit na bik na nagngangalang Lucky, isa sa iilang hayop sa lugar na marunong bumasa at sumulat. Natutunan niya ito mula kay Snowball, na nagsisilbing pinuno ng mga hayop at tumutulong sa kanilang kaligtasan sa bukid. Ngunit isang umaga, lahat sila ay isinakay sa isang truck. Naniniwala si Napoleon, isang matanda at mapanghimagsik na baboy, na pupunta sila sa isang bakasyon. Ngunit nang tingnan nilang mabuti ang truck, napansin ni Snowball na ang nakasulat dito ay slaughterhouse o katayan. Nalaman nila na iniutos ng bangko na kunin ang mga hayop dahil hindi na kayang bayaran ni Mr. Jones ang kanyang utang sa bukid. Upang mabayaran ang kanyang mga utang, lahat ng kanyang alagang hayop ay ibibigay sa isang pribadong kumpanya na pag-aari ni Pilkington, na balak silang patayin ng walang awa. Nang malaman ito ng mga hayop, nagpanik sila. Ngunit sinabi ni Snowball na kumalma ang lahat dahil kaya nilang makaalis sa sitwasyong iyon kung magtutulungan sila. Sinabi ng baboy na dumating na ang oras para magsimula ng isang revolusyon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, binuksan nila ang mga pinto ng truck at nagsimulang lumaban. Sinubukan silang pigilan ng mga gwardya ni Pilkington, ngunit napal'ayas sila ng mga hayop sa bukid, pati na rin si Mr. Jones. Ngayong malaya na sila, ipinahayag ni Snowball na mula sa araw na iyon ay pagmamayari na ng mga hayop ang bukid at hindi na nila kailangang sumunod sa mga tao. Kalaunan, pumunta ang grupo sa bahay ni Mr. Jones, ngunit ang nadatnan lamang nila ay isang magulong lugar na puno ng alak at mga abiso tungkol sa mortgage. Dahil nakita nilang hindi magandang halimbawa ang mga tao, nagpasya si Snowball na gumawa ng mga batas para sa bukid upang hindi nila tularan ang pamumuhay ng mga tao. Kinabukasan, nagsimulang isulat ni Lucky ang mga bagong batas sa isang tangke. Ang unang batas ay nagtuturo sa mga hayop na huwag magtiwala sa mga nilalang na naglalakad gamit ang dalawang paa. Hindi rin maaaring magsuot ang mga hayop ng damit ng tao, matulog sa mga kama ng tao, o uminom ng kanilang mga inumin. Higit sa lahat, hindi maaaring saktan o atakihin ng mga hayop ang isa't isa. Lahat ng hayop sa bukid ay pantay-pantay at walang dapat ituring na mas mataas kaysa sa iba. Pumalakpak ang mga hayop sa mga bagong batas. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magsumikap sa bukid ang mga hayop at ang kanilang mga anak. Kahit wala ng mga tao, natutunan nilang alagaan ang kanilang sarili. Natuto silang magtanim, maggatas ng mga baka at kumuha ng tubig ng sila-sila lamang. Lahat ng bunga ng kanilang pagtatrabaho ay kailangang pantay na paghati-hatian, kabilang na si Napoleon na halos hindi naman tumutulong sa mga gawain sa bukid. Patuloy na mapayapa ang buhay sa bukid, ngunit lihim na minamatyagan ng isang drone na nagngangalang Moses ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos, ipinapalam nito ang mga balita kay Frida, ang may-ari ng Pilkington, na gustong makuha ang bukid mula sa mga hayop sa anumang paraan. Isang umaga, naghahanda si Lucky na maggatas ng mga baka nang tawagin siya ni Napoleon upang sabihin ang isang lihim. Ipinakilala niya kay Lucky ang isang grupo ng mga asong gwardya na iniwan ng kanilang mga amo at humingi ng masisilungan sa bukid. Sinabi ni Napoleon na dahil ang mga ito ay mga hayop na naglalakad gamit ang apat na paa, ayon sa batas ay dapat din silang tanggapin sa bukid. Tinanggap ito ni Lucky at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit bago siya umalis, binigyan siya ng baboy ng isang balde ng gatas na natira matapos maggatas. Sa una ay tumanggi si Lucky dahil dapat pantay na paghati-hatian ang lahat ng produkto. Ngunit iginiit ni Napoleon na malaya na silang gumawa ng sarili nilang mga desisyon. Tinanggap ng maliit na bik ang balde ngunit nagpasya siyang ibigay ito sa kanyang matalik na kaibigang si Boxer, ang kabayo, bilang gantimpala sa kanyang pagsisikap. Ngunit tumanggi si Boxer dahil mahigpit niyang sinusunod ang mga batas ng bukid at sinabi niyang dapat itong pagsaluhan ng lahat. Naguguluhan si Lucky kung pipiliin ba niya ang kalayaan o ang kanyang tungkulin. Sa huli, sinunod niya ang payo ng kanyang kaibigan at iniwan ang balde upang inumin ng mga tuta sa bukid. Lumipas ang mga araw at lalong napagod ang mga hayop dahil sa walang katapusang trabaho. Sinabi ito ni Lucky kay Snowball. Kahit ayaw niyang bumalik sa mga nakasanayan ng mga tao, napagtanto ng baboy na kailangan nila ng kuryente upang mapadali at mapabilis ang kanilang trabaho. Naisip ni Snowball na magtayo ng watermill, ngunit anumang pagbabago sa bukid ay kailangang pagbotohan ng lahat ng hayop. Gayunpaman, hiniling ng baboy kay Lucky na ilihim muna ang pagtatayo ng Hill Indian dahil baka hindi sapat ang pangunawa ng ibang mga hayop para suportahan ang ideya.
Muli na namang napunta sa alanganin si Lucky, ngunit naniniwala siya sa kanyang pinuno kaya nangako siyang tutulong. Nang matapos ang Hill Ingan, isinakay ito nina Boxer at Lucky papunta sa bukid. Ngunit habang naglalakbay sila, nakasalubong nila si Napoleon na nagtanong kung ano ang kanilang ginagawa. Sinubukan itong itago ni Lucky, ngunit agad na napagtanto ng baboy na lihim na kumikilos si Snowball. Kaya tinawag niya ang lahat ng hayop para sa isang agarang pagpupulong. Nang magtipon ang lahat sa kamalig, inakusahan ni Napoleon si Snowball na nilabag nito ang batas dahil nagtatayo siya ng watermill ng walang pahintulot o boto ng mga hayop. Sinubukan ni Snowball na ipaliwanag ang kanyang panig. Ngunit dahil sa matinding pressure mula sa lahat, sinabi niyang ginawa niya ito ng palihim dahil hindi mauunawaan ng ibang mga hayop ang kanyang desisyon. Dahil dito, nakumbinsi ni Napoleon ang grupo na nais ni Snowball na maging higit sa batas at hindi na siya karapat-dapat na maging pinuno ng bukid. Sinuportahan ng mga hayop ang ideya ni Napoleon at inutusan niya ang mga asong gwardya na samahan si Snowball sa isang paglalakbay palayo sa bukid. Wala nang ibang pagpipilian si Snowball kundi sumunod. Sinubukan ni Lucky na sumama sa kanya, ngunit sinabi ni Snowball na manatili siya at tulungan ang ibang mga hayop sa bukid. Pagkaalis ni Snowball, nagpasya si Napoleon na magdaos ng isang salo-salo at inutusan ang mga hayop na buksan ang imbakan ng butil. Sinamantala ng mga hayop ang pagkakataon upang kumain ng marami, ngunit malungkot si Lucky dahil pinaalis ang kanyang mentor kaya ayaw niyang makisali. Tinawag siya ni Napoleon para makipag-usap. Sinabi niya na nilalabag ni Snowball ang mga batas ng bukid at hindi na siya karapat-dapat na maging pinuno. Gayunpaman, nangako si Napoleon na aalagaan niya si Lucky dahil lagi niya itong itinuturing na parang sariling anak. Sinabi rin niya na dapat laging magtulungan at magkaisa ang mga baboy. Dahil hindi kailanman nakilala ni Lucky ang kanyang mga magulang, natuwa siya sa sinabi ni Napoleon at nagsimula siyang sumunod sa kanya bilang bagong pinuno ng bukid. Kinabukasan, dumating ang isang kotse sa bukid. Bumaba rito si Mr. Wiper, isang banker na pumunta upang kausapin ang mga hayop tungkol sa kanilang hindi pa nababayarang mortgage. Sinabi niya na kung nais nilang manatili sa kanilang bukid, kailangan nilang magbayad ng $1,000 bawat buwan. Kung hindi, ibebenta ang bukid sa Pilkington. Pagkaalis ng lalaki, pinag-usapan ng mga hayop kung paano sila makakakuha ng pera. Iminungkahi ni Lucky na magbenta sila ng ilan sa kanilang mga produkto. Sinuportahan ito ni Napoleon at kalaunan ay nag-organisa sila ng isang pamilihan kung saan ibinenta nila ang kanilang sobrang itlog, butil, prutas at gulay. Naging matagumpay ang kanilang plano at mas marami silang kinita kaysa sa inaasahan. Itinago nila ang lahat ng pera sa isang balde. Kalaunan, bumalik si Mr. Wiper sa bukid upang ipaalam ang tungkol sa pagbabayad. Nang dumating sina Napoleon at Lucky dala ang perang pambayad sa mortgage, nagulat ang banker dahil bukod sa nabayaran nila ang buwanang hulog, kumita pa sila ng dagdag at mayroon pa silang natitirang pera para sa susunod na buwan. Tinanggap ni Mr. Wiper ang bayad at naglakad patungo sa kanyang sasakyan nang makatanggap siya ng tawag mula kay Frida na nagtatanong kung nailagay na ba niya sa bentahan ang bukid. Ngunit sinabi ng banker na bayad na ang mortgage. Kung magpapatuloy ang mga hayop sa kanilang ginagawa, mananatiling pagmamayari nila ang bukid. Galit na galit ang may-ari ng Pilkington, ngunit hindi siya sumuko at nagpasya siyang gumawa ng panibagong plano. Samantala, nagtanong si Lucky kung ano ang gagawin nila sa natitirang pera. Iminungkahi ni Napoleon na bumili sila ng mga bagong kagamitan upang makalipat ang mga baboy sa bahay ni Mr. Jones. Muli na namang pinaalala ng Big na labag ito sa mga batas na itinakda ni Snowball. Ngunit iginiit ni Napoleon na dapat magsama-sama ang mga baboy at dapat din nilang tamasahin ang buhay. Kahit hindi niya ito lubos na pinaniniwalaan, nagtiwala si Lucky sa desisyon ng kanyang pinuno at lumipat sa bahay kasama ang ibang baboy habang ang ibang mga hayop ay nanatiling nakatira sa kamalig. Pagkatapos nilang lumipat, sinabi ni Napoleon na oras na upang baguhin ang ayos ng bahay at tinawag niya ang lahat ng baboy upang mamili. Gamit ang kinita nila sa pagbebenta ng kanilang mga produkto, pumunta ang grupo sa shopping mall ng Pilkington upang bumili ng mga muebles at appliances. Habang namimili, sinubukan ni Lucky na mapahanga si Breeze, isang batang Big na kanyang minamahal, at hinikayat siya ni Napoleon na kausapin ito. Samantala, habang nasa mall si Napoleon, napansin niyang nagbubulungan ang mga tao at pinagtatawanan ang kanilang grupo dahil mga baboy lamang sila. Sa sobrang galit ni Napoleon, tinawag niya ang grupo upang bumalik sa bukid at dinala nila ang lahat ng mga bagay na binili nila. Pagdating sa bahay, sinubukan ng baboy na buksan ang bagong telebisyon,
ngunit walang gumana. Nagsimula siyang isipin na niloko sila ng mga tao. Ipinaliwanag ni Lucky na wala pala silang kuryente sa bukid kaya hindi maaaring gamitin ang kanilang mga bagong appliances. Nang malaman ito ni Napoleon, tinawag niya ang lahat ng hayop para sa isang agarang pagpupulong. Sinabi niya na kailangan nila ng kuryente upang mapabuti at mapabilis ang produksyon sa bukid. Kinuha ni Napoleon ang dating ideya ni Snowball at inutusan ang mga hayop na itayo ang watermill. Nangako siyang magiging mas maganda ang kanilang buhay kapag natapos ito. Ngunit nagalit ang mga hayop kay Napoleon dahil ipinapagawa niya sa kanila ang lahat ng mahirap na trabaho habang siya naman ang kumukuha ng lahat ng pakinabang. Gayunpaman, nakumbinsi ni Samson ang iba na sundin ang plano dahil matalik na kaibigan ni Lucky si Napoleon at nagtitiwala ito sa mga desisyon ng kanilang pinuno. Nagsimula ang mga hayop sa pagtatayo ng windmill. Samantala, tinawag ni Napoleon ang mga baboy para sa isa pang pagpupulong dahil mayroon pa siyang ibang mahahalagang bagay na kailangang asikasuhin. Sa loob ng pagpupulong, sinabi ng baboy na hindi sapat na magkaroon lamang ng kuryente at pera ang mga hayop. Kailangan din nilang kumilos tulad ng mga tao upang respetuhin sila. Dahil dito, tumayo si Napoleon gamit ang dalawang paa at inutusan ang ibang mga baboy na gawin din iyon. Makalipas ang ilang minuto, nagtatrabaho ang mga hayop sa hill inn nang makita nila ang mga baboy na papalapit sa kanila habang naglalakad gamit ang dalawang paa. Sinabi ng asnong si Benjamin na labag ito sa batas. Ngunit ipinakita ni Napoleon na binago na ang batas at ngayon ay itinuturing ng nakahihigit ang mga nilalang na naglalakad gamit ang dalawang paa. Sa huli, inutusan ni Napoleon ang mga hayop na ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Nang matapos ang hill inn, kailangan nilang buhatin ang malaking bahagi nito paakyat sa isang matarik na daan patungo sa hill inn. Ginawa ni na Samson at ng iba pang mga hayop ang kanilang makakaya upang buhatin ito, ngunit napakabigat ng kanilang karga at nagsimula ng madapa ang grupo. Inutusan sila ni Napoleon na magpatuloy at huwag tumigil, ngunit hindi siya nag-alok ng anumang tulong. Tumanggi si Lucky na pabayaan ang kanyang mga kaibigan kaya pumunta siya upang tumulong. Sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, nagawa nilang dalhin ang mabigat na bahagi hanggang sa hill inn. At sa wakas, nagkaroon muli ng kuryente ang bukid. Gayunpaman, ang mga baboy lamang ang nakikinabang dito. Ginagamit nila ang mga ilaw upang magsaya at magparty sa loob ng bahay habang ang ibang mga hayop ay nakatingin lamang. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumalala ang sitwasyon dahil nauubos na ang buong reserba ng mga butil at kailangan ng rasionin ang pagkain ng mga hayop. Samantala, patuloy na namumuhay ng marangya ang mga baboy. Maging si Lucky ay naaakit na rin sa komportableng buhay kahit nagugutom ang kanyang mga kaibigan. Biglang dumating sa bukid ang isang mamahaling sasakyan na minamaneho ni Napoleon kasama ang bago niyang kasosyo sa negosyo na walang iba kundi si Frida. Para ipagdiwang ang kanilang pagsasama sa negosyo, muling nagdaos ng party ang mga baboy sa loob ng bahay. Ngunit sawa na si Bria sa kanilang kalagayan kaya umalis siya. Napansin ito ni Lucky at sinundan siya. Sinabi ni Bria na hindi na tulad ng dati ang bukid at sinasamantala na ng mga baboy ang ibang mga hayop. Sinubukan pa ring ipagtanggol ni Lucky si Napoleon at sinabi na dahil sa kanya, mas naging maunlad ang bukid kaysa dati. Nang mapansin ni Bria na minamanipula na ng pinuno si Lucky, iniwan niya ang bukid at naghanap ng bagong matitirahan. Nagpatuloy ang party, ngunit lihim na manatyagan ni Frida ang lahat gamit ang kanyang drone. Napagtanto niyang nagagalit na ang mga hayop sa buong sitwasyon. Agad na nakakita ng oportunidad sa negosyo si Frida at nagpatupad ng panibagong plano upang tuluyang makontrol ang bukid. Lumipas ang isa pang araw at lalo pang lumala ang gutom ng mga hayop. Sa sobrang gutom, nagkaisa sila laban sa mga baboy at nagtungo sa kanilang bahay upang salakayin sila. Nang makita ito ni Lucky, hiniling niya sa mga hayop na kumalma dahil makakaisip si Napoleon ng paraan upang makakuha ng mas maraming pagkain. Ngunit naubos na ang lahat ng reserbang butil para sa taglamig, tulad ng kinatatakutan ni Snowball. Sinisi ng mga hayop ang mga baboy sa nangyari. Nakahanda na silang umatake nang biglang dumating ang isang helicopter sa bukid at naghulog ng isang malaking sako na puno ng mga butil. Dahil dito, agad na tumigil ang mga hayop sa kanilang pag-aalsa at nagsimula silang kumain upang maibsan ang kanilang gutom. Samantala, nagtago ang mga baboy sa loob ng bahay. Naniniwala si Napoleon na walang dahilan ang galit ng mga hayop at sinisipa niya si Snowball dahil hindi nito binalaan ang lahat na mauubos ang kanilang reserbang butil. Iminungkahi ni Lucky na bumili sila ng mas maraming butil gamit ang perang kinita nila sa pagbebenta ng mga produkto.
ngunit naubos na pala ang lahat ng kanilang pera sa mga party at mamahaling bagay. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, sinubukan ng pinuno na mag-isip ng paraan upang malutas. Ang problema, iminungkahi ni Squealer, isa sa kanyang pinakamatapat na mga baboy, na ibenta na lamang ang mga hayop sa bukid. Kung gagawin nila ito, mabilis nilang mababawi ang perang ginastos nila at hindi na nila kailangang makibahagi ng pagkain sa ibang hayop. Tutol si Lucky sa ideya, ngunit natukso si Napoleon na tanggapin ito. Kaya pumunta siya kay Frida upang direktang humingi ng tulong. Hindi alam ng makasariling baboy na bahagi pala ito ng plano ni Frida. Inimbitahan siya nito sa isang business meeting sa kanyang kumpanya. Doon, nabunyag na ginagamit ang mga hayop hanggang sa sukdulan ng kanilang kakayahan upang makakuha ng gatas, itlog at karne na ibinebenta sa mga tao. Gayunpaman, hindi ito inalala ni Napoleon. Sa halip, pinakinggan niya ang alok ni Frida na humanga sa pagkakagawa ng watermill. Pagkatapos, nag-alok si Frida na gumawa ng mas malaking proyekto, isang dam at hydroelectric power plant kapalit ng bahagi ng pagmamay-ari sa bukid. Kung papayag sila, nangako siyang magkakaroon ng sapat na butil ang lahat ng hayop para sa kanilang buong buhay. Hindi na nag-isip ng matagal si Napoleon at tinanggap niya ang alok. Kalaunan, bumalik ang baboy sa bukid kung saan nananatiling gutom at nagtatrabaho ang mga hayop. Nang makita niya si Lucky, sinabi ni Napoleon ang kasunduan nila ni Frida. Makalipas lamang ang ilang segundo, dumating sa bukid ang ilang traktora at backhoe. Mula ngayon, magiging pagmamay-ari na ng Pilkington ang isang bahagi ng bukid at sisimula na ng mabilis ang pagtatayo ng dam at hydroelectric power plant. Ang problema, itatayo ang mga ito sa malaking bahagi ng bukid. Dahil dito, mawawalan na ng lugar ang mga hayop para makapagpahinga at magsaya. Naniniwala si Lucky na samobra na si Napoleon, ngunit nakumbinsi siya ng baboy na magiging mabuti ito para sa lahat. Gayunpaman, kailangan pa rin nila ng tulong ng mga hayop upang maisigawa ang proyekto. Hiniling ni Napoleon kay Lucky na kumbinsihin si Boxer na suportahan ang kanilang plano dahil isa siya sa pinakamasipag at pinakamasunuring hayop sa bukid. Kung susuporta si Boxer, susunod din sa kanya ang ibang mga hayop. Alam ni Lucky na mali ang kanilang ginagawa, ngunit nagtiwala pa rin siya kay Napoleon at kinausap ang kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ng baboy ang lahat ng hayop para sa isang pagpupulong. Sinabi niya na nakakuha siya ng walang katapusang supply ng butil para sa kanilang lahat. Kapalit nito, magtatayo ng isang malaking dam at hydroelectric power plant sa bukid at kailangang tumulong ang mga hayop upang matapos ang proyekto. Tumanggi sina Benjamin at ang iba pang mga hayop, ngunit dumating si Samson at sinabi niyang tutulungan niya si Napoleon dahil hiniling ito ni Lucky. Wala nang natitirang hadlang sa plano ni Napoleon. Inutusan niya ang mga hayop na pasabugan ang watermill at sinimulan ang pagtatayo ng dam. Makalipas ang ilang buwan, natapos ang proyekto. Nakuha ni Napoleon ang lahat ng karangyaang kanyang ninanais habang tuluyang naging pagmamay-ari ni Frida ang malaking bahagi ng bukid. Ang bukid na dating bukas, maayos at pantay para sa lahat ng hayop ay nawasak kapalit lamang ng ilang butil. Muling nagsimula ang isang araw ng trabaho. Habang gumagalaw ang isang excavator sa dam, bumagsak ang mekanikal na braso nito sa isa sa mga manggagawa. Malapit nang maipit ang lalaki, ngunit nagpa siya si Samson na kumilos. Gamit ang isang lubad, sinimulan niyang hilahin ang mekanikal na braso papunta sa kabilang direksyon. Sinabi ni Lucky sa kanyang kaibigan na huwag masyadong pilitin ang sarili, ngunit nagpatuloy si Samson hanggang sa mailigtas niya ang manggagawa gamit ang buong lakas niya. Sa kasamaang palad, nabali ang isa sa mga paa ni Samson. Agad na tumakbo si Lucky papunta sa kanya at humingi ng tulong sa ibang mga hayop. Biglang lumipad sa ibabaw nila ang isang helicopter at ginamit ang isang platform upang buhatin si Samson. Sinubukan niyang pakalmayin si Lucky at sinabing magiging maayos ang lahat. Makalipas ang ilang oras, pumunta si Lucky kay Napoleon at nagtanong kung ano ang kalagayan ni Samson. Ngunit nalaman niyang isinakripisyo na ang matapat na kabayo. Dahil matanda na siya at nabali ang kanyang paa, itinuring siyang wala ng silbi at gagamitin ang kanyang katawan sa mas kapaki-pakinabang na paraan. Hindi lamang si Samson, kundi lahat ng mga hayop sa bukid ay ibinenta ni Napoleon at malapit na ring sapitin ng mga ito ang parehong malagim na kapalaran. Sa harap ng pinakamasamang balitang kanyang natanggap, nakita ni Lucky ang tunay na makasarili at ambisyosong pagkatao ni Napoleon. Napagtanto niyang hindi pala gaanong magkaiba ang mga tao at baboy. Dahil dito, nagpa siya ang batang Vic na iwan ang lahat.
Ngunit binalaan siya ni Napoleon na huwag gawin iyon dahil kung hindi, mapapadala rin siya sa isang bakasyon tulad ni Snowball at Boxer. Nagagalit si Lucky at tumakbo palayo habang hinahabol siya ng mga asong gwardya ni Napoleon. Tumakbo si Lucky gamit ang apat niyang paa at halos hindi nakatakas mula sa dam. Sa labas, nakita niya ang natitira sa dating bukid, kabilang ang kamalig na siyang tanging lugar na maaari nilang tuluyang masilungan. Sa loob, nakita niya sina Benjamin at ang iba pang mga hayop. Humingi siya ng tawad at inamin na nalinlang siya ni Napoleon at ng mga baboy. Dahil sa kanyang mga desisyon, namatay sina Snowball at Samson. Ngunit determinado siyang itama ang kanyang pagkakamali at tuluyang wakasan ang plano ni Napoleon at Frida. Tinanggap ng mga hayop ang kanyang paghingi ng tawad, kabilang si Bria na nagtanong kung paano nila mababawi ang bukid. May plano si Lucky. Hiniling niya sa lahat na tulungan siyang sabutahihin ang seremonya ng pagbubukas ng dam na gaganapin ng gabing iyon. Si Napoleon mismo ang mangguna sa seremonya. Naghanda siya ng isang video at fireworks display upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Habang inihahanda ang seremonya, palihim na pumasok ang mga hayop sa dam at naghiwa-hiwalay sila sa iba't ibang grupo upang isagawa ang kanilang plano. Sa wakas, umakyat sa entablado sina Napoleon at Frida at sinalubong sila ng masigabong palakpakan mula sa mga operator ng dam. Ipinagmalaki ng baboy na dati ay katulad lamang siya ng ibang mga hayop, ngunit natuklasan niyang hindi pala pantay-pantay ang lahat. Pagkatapos ng kanyang talumpati, oras na upang ipakita sa video ang napakalaking dam. Ngunit sa halip, lumabas sa screen ang live feed ng mga sisiw na naglalaro ng magkakasama. Nagsimulang tumawa ang buong audience. Dahil dito, inutusan ni Napoleon si Squealer na gambalain sila gamit ang fireworks. Sinunod ito ng baboy at pinindot ang detonator. Ngunit agad na napigilan ng tandang sa bukid ang apoy sa mitsa. Gayunpaman, aksidenteng nasunog ang isa sa kanyang mga balahibo at muling nagliyab ang mitsa. Sa kasamaang palad, sumabog ang fireworks. Ngunit nabago ng tandang ang direksyon nito kaya tumama ang mga pagsabog sa mga pader ng dam. Dahil dito, nagsimulang magkaroon ng malalaking bitik ang mga pader at ilang segundo lamang ang lumipas bago kumalat ang napakaraming tubig sa buong hydroelectric plant. Sinabi nina Lucky at Bria sa grupo na umalis agad. Sinubukan nina Napoleon at Frida na makatakas gamit ang kanilang sasakyan, ngunit lahat sila ay tinangay ng napakalaking alon. Mabuti na lamang at nakaligtas sina Lucky at ang kanyang mga kaibigan. Ginamit nila ang mga labi ng dam upang makatakas sa rumaragasang tubig. Nakaligtas din sina Napoleon at Frida. Nang makita ni Napoleon si Lucky, hinarap niya ito at sinisi dahil sa pagtataksil sa sarili niyang uri. Hindi natakot ang batang Vic. Sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na magtulungan habang siya naman ay lumangoy patungo sa lawan ng bukid kung saan naghihintay si Napoleon. Galit na galit ang baboy. Sinabi niyang matagal na niyang nais magkaroon ng isang Vic at dapat ay nasa tabi niya si Lucky sa halip na hadlangan ang kanyang mga plano. Bilang tugon, inakusahan siya ni Lucky na nilabag ang mga batas ng bukid at ipinagkanulo ang lahat ng kanyang mga kaibigan kapalit ng kasikatan at kayamanan. Lalong nagalit si Napoleon at sumugod kay Lucky. Naiwasan ng batang Vic ang kanyang pag-atake at nasipa siya sa likod. Hindi sumuko ang baboy at muling sumugod kay Lucky, ngunit pareho silang nadulas mula sa tangke at nahulog sa tubig. Sa malayo, nakarating sa tuyong lugar sina Bria at ang iba pang mga hayop. Nag-aalala sila kay Lucky dahil nahihirapan itong makaahon sa ibabaw. Sinubukan din ni Napoleon na umahan, ngunit nagsimulang lumubog ang tangke sa ibabaw niya habang patuloy na nagsisikap lumangoy si Lucky. Lumipas ang ilang minuto ngunit walang nakikitang palatandaan ng Vic, kaya inakala ng kanyang mga kaibigan na hindi siya nakaligtas. Sa kabutihang palad, nakarating si Lucky sa dalampasigan at muling nakasama ang kanyang mga kaibigan sa natitirang bahagi ng bukid. Pinanood nila habang winuwasak ng tubig ang lahat ng itinayo ng Pilkington. Dahil dito, muling napunta sa pagmamayari ng mga hayop ang bukid. Makalipas ang ilang araw, nagtipon sina Lucky at ang mga hayop sa bukid upang parangalan sina Boxer at Snowball. Matapos ang lahat ng nangyari, natutunan ng batang Vic na ang tunay na kalayaan ay hindi nakasalalay sa walang tigil na pagtatrabaho o bulag na katapatan sa isang pinuno, kundi sa sama-samang pagsisikap na tulungan ang mga kaibigan. Dahil sa bagong layuning ito, nagpasya si Lucky na ipagpatuloy ang pag-aalaga sa bukid, ngunit hindi niya kailanman kakalimutan na lahat ng hayop, anuman ang kanilang katayuan, ay karapat-dapat mamuhay ng may dignidad.